Anyong Becky! Eto na nga yung day 3 at last day namin dito sa Busan. Nakapag-swimming na nga kami sa beach at saka sa swimming pool kahapon. Kung hindi mo pa napapanood, bumalik ka ulit sa day 2. Maaga nga ako nagising at sa baba na lang ako nagkape. Pupunta nga ulit ako ng dagat for the last time. Ako na nga lang mag-isa at ayaw nang sumama ng dalawang Becky. Love. 9 AM pa nga lang that time. At 11 AM pa naman ang aming check-out. Naka-ready naman na yung mga gamit ko. At meron pa akong natitirang konting oras. Kaya naman susuluitin ko na at magpupunta ako dito sa beach. Makulimlim pa nga that time. Parang uulan. Buti na lang at na-enjoy na namin kahapon. Nag-moment nga lang ako at gumawa ng content sa TikTok. Umaambon na nga that time. Kaya naman naisipan ko na lang bumalik sa hotel at magpunta dun sa may swimming pool. Habang may konting oras pa. Buti na nga lang hindi ako nabasa ng ulan. Charo! Meron pa nga kaming isang natitirang coupon. Kaya naman ginamit ko na bago kami mag-check out. Hindi nga talaga maganda yung panahon ngayong araw. Napakadilim ng ulap at walang araw. In-enjoy ko na lang ang swimming pool. Nagtampisaw. Hindi nga rin ako nagtagal at bumalik na sa may kwarto namin. Naligo na nga rin agad ako at nagbihis. 10 AM pa nga lang that time. At kami mag-early check out. It's time to say goodbye na nga sa room namin for 3 days. Paalam na rin sa magandang view. See you again na lang next time. Bye-bye! Shoota Becky, may kakaibang talent si Akla. Big time nga si Becky at may pati. Sana pala binalikan ko paglabas ng mga Becky. Charo! All goods na nga lahat. At ready na kami mag-check out. Sinadya nga namin mag-early check out. At pagbalik namin ng Seoul, diretso kami ng Incheon International Airport. Iyahatid namin si Akla. At flight na niya pabalik ng US sa Hawaii. Dumiretso nga kami ng lobby. Isinoli ko na yung keycard. Ganun nga lang kabilis at wala ng eme-eme. Papunta na nga kami ng Hyundai Station that time. Magsasubway lang ulit kami. Pabalik ng Busan Station. But before that, bumili muna kami ng mga pasalubong para sa mga coworkers ko at para sa mga kabeki sa Seoul. Magdadala din si Akla sa US. Ipangpapasalubong din niya sa mga friends niya. O di nga o fish cake. Ang one of delicacies here in Busan. At ito naman talaga ang lagi namin binibili pag napupunta kami dito. Kami pa nga ang buena mano at nakadalawang bag ang mga beki. Nagmamadali na nga kami pumunta ng subway station. At kinakabahan si Akla baka merong mangyaring delay at maiwan ang eroplano at di makabalik ng US. Andito na nga kami sa Hyundai Station. Mahigit na isang oras na naman na biyahihan. At nung nakarating na nga kami sa Busan Station, lumabas muna kami para kumain. Marami pa naman kami natitirang oras bago mag-depart yung sasakyan naming KTX or yung train. Shoota Becky, nagulat kami dito sa pila. Ano ba lasa ng pagkain dyan? Paki-explain. Dito na nga namin dinala si Akla. Kinakainan din namin ni Kaputi. Every time na nandito kami sa Busan at pabalik ng Seoul, walang pila at siguradong mabubusog ka rin naman. Dito pa nga napili umupo ng mga Becky. Akala mo naman mga sexy at mga walang tiyan. Gusto nga lang daw ma-experience ni Akla yung Korean culture. Umorder na nga si Kaputi. At eto naman yung menu pan nila. And syempre for the last time, veggie cookpak pa rin ang o-order ng mga Becky. Or yung pork soup. Famous dito sa Busan. Of course, rice is life. Ayan nga yun. At yung napanood mga previous vlog, ilang beses na rin namin natikman at nakain yan. Nilalagyan ko nga lang ng alamang para umalat at magkalasa. Kumain nga lang kami ng mga bilisan. At bumalik na dito sa Busan Station para antayin yung KTX or yung train na sasakyan namin pabalik ng Seoul. 12 PM pa nga lang yan. Meron pa rin kami natitirang oras. Kaya naman tumingin muna kami ng tinapay na pwedeng ipampasalubong ni Akla. Ayan nga yung schedule. At wala namang nakalagay na delay. Kaya naman kampante kami na makakabalik ng Seoul. Namili na nga si Akla. At binayaran na rin ni Kapudi. Tumambay muna nga kami dito sa isang coffee shop. At meron pa nga rin kami mga 30 minutes na natitirang oras. At nung nakapagpalipas na nga kami ng oras, bumaba na rin kami dun sa may departure area. Sasakayan ng train. 1 PM na nga that time. At 1:10 naman ang aming schedule. Papunta ng Seoul. 3:48 nga ang expected na dating namin sa Seoul Station. Halos magtatatlong oras at aabuti ng biyahe. 59,800 won nga ang one way or 2,500 plus sa Philippine peso. At andito na nga yung train at sumakay na kami. Kampante na nga si Akla. Makakabalik na kami sa Seoul. At maagang makakapunta ng airport. Tapos na naman nga ang summer vacation. Kakayod at magtatrabaho na naman kinabukasan. Isang taon na naman ang aantayin para makagala ng matagal. Itutur ko nga kayo sa may CR. Yes, at parang eroplano. At may CR din dito sa loob ng train. Ayan nga siya at hindi ganun kalakihan. Hindi ka makakatumbling kembot lang. Charo! Love. Meron namang laboratory. At may running water. In fairness at may hand soap. At side to side ang tissue. Sinubukan ko pa nga maghugas ng kamay. Malakas naman ang flow ng tubig. Umalis na nga yung train. At saktong-sakto sa oras. Solo ko pa nga sa upuan. At magkatabi si baby at si Akla. Disisit na nga at talagang bye-bye na Busan. Balik na naman ang Seoul. Balik na naman sa normal na buhay at trabaho. Andito na nga kami sa Seoul Station. Pero nagmamadali pa rin si Akla. Takot na takot maiwanan ng
ng kanyang flight. Magta-taxi na nga kami pa uwi sa bahay. Yun lang at napakahaba ng pila. Pero mabilis naman at hindi naman kami inabot ng kalahating oras. Malapit na rin naman ang bahay namin mula dito sa Seoul Station. At around 15 minutes lang siguro ang tatakbuhin ng taxi. Kung walang traffic. Agad nga rin kami nakasakay ng taxi. At nung pagdating namin sa bahay, inayos agad ang mga gamit at maleta ni Akla. Around 5 PM na nga that time. Mga 1.5 oras ang biyahe papunta sa airport mula dito sa bahay. At 8:30 PM pa ang flight ni Bakla papunta ng US. Binalot na nga ni baby yung iuuwi niyang kimchi. Binalot ko na rin yung order, yung nabili namin sa Busan. Pinuno ko nga ng balot ng tape para safe na makapunta ng US. Buti pa yung oding makakapag-Amerika. Eto nga yung last night before kami magpunta sa Busan. At binigyan din ni baby ng gift si Akla. Yung favorite Gucci niya na backpack. Second hand na nga lang. In fairness at mukha namang nagustuhan ni Akla. Kitang-kita naman sa smile abot hanggang tenga. Love, love! At nung naayos nga namin yung kanyang mga gamit, agad-agad kami lumabas at nagpunta na sa Itaewon Station. Pagsasubway nga lang kami, papunta ng Incheon Airport. Bye! Love, love! Ayun nga at bye-bye Itaewon na talaga. Hindi naman nakakasad. At siguradong babalik-balik daw talaga si Akla. Nakasabay pa nga namin sa elevator tong mga Christian. Whatever you do, wherever you go, Jesus always follow you, protect you. Amen. Amen. Amen nga at hindi charot yun. Akalain nung na-bless pa kami. Sumakay lang ng elevator. Andito na nga kami sa Itaewon Station at magta-transfer sa isang station. Napapadalas nga ang punta namin sa airport. Last time lang hinatid namin si Pamangkin. Ngayon naman si Akla. At sino naman kaya ang susunod? Na-enjoy nga namin ang banding namin kay Akla. Imaginein mo 9 years kaming hindi nagkita. At miss na miss ang isa't isa. Ayun nga at nagtimbang pa ako dito sa may timbangan. Imbis na yung mga maleta, unahin muna yung sarili, sabi nga nila. Charot! Yan nga at nilimbang na namin yung kanyang mga maleta. Chuta Becky, isang bag lang nung pumunta rito. Napakarami niyang pinang-shopping. Nakatatlong maleta. Puro soju lang naman ang laman. Charot! Buti na nga lang hindi siya excess. At may sobra pang 2 kilo. Pero hindi na kasya isang upa. Charot! Hawaiian Airline ngayong kanyang eroplano. Pumila na kami para mag-check-in. At feeling naman namin kasama kami papunta ng Amerika. Nag-fill up na rin si Akla. Wala siyang tinakasang upa. Charot ulit! Ayun nga at sabi namin lagyan ng fragile para hindi mabasag yung bote-boteng soju. At nung nakapag-check-in na nga siya, dun lang nakampante si Akla. At siguradong makakabalik na talaga ng Amerika. Dito nga kami napunta sa Japan. Japanese restaurant. Kakain muna ang mga Becky. At nagutom sa biyahe. Nang libre pa nga si Kapuni. Magja-Japanese ramen nga kami. Kasi ito yung unang nakita naming restaurant. At wala nang ibang dahilan. Ibalik na nga rin pala namin yung packet wifi na nirent ni Akla. 36,000 unang binayaran niya. For 8 days. Bye-bye na nga talaga, Becky. Love, love. For sure, mamimiss ka namin at wala ng comedy show. See you soon again. Bye-bye. Salamat sa pagbisita sa birthday ko. Love, love. Salamat din mga Becky. Pagsubaybay sa Busan trip ng mga Becky. Hanggang dito na nga lang. Dito na nagtatapos ang Busan trip natin. Magpapaalam. Pero muling magkikita. Hanggang sa muli. Love, love. Click, subscribe, and whatever. Pero hindi masarap yung mga noodles dito. Try ko nga, di ba naghahanap nga ako. Kaya lang kasi, puro mga chinchons na yung mga nakalagay. Ano ba sa akin to? Click and turn off the phone. Annyeong!